Nawagan ng Council for the Welfare of Children sa mga magulang na maging responsable sa pagbibigay ng smartphones at gadgets sa kanilang mga anak. Ito'y matapos sa pag-aralan ng ahensya ang mataas na access ng mga bata pagdating sa non-mainstream online platforms na pwedeng magdulot ng kapahamakan sa mga bata. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Busy sa online games ang batang ito. Ang isa naman, busy rin sa panonood ng mga videos online. Alam niyo ba na sa datos ng Council for the Welfare of Children, 8 sa 10 mga kabataan ngayon sa bansa ay mayroong access sa internet at ilan sa kanila nag-i-explore or may access sa mga non-mainstream online platform kumpara sa mga batang nakaka-access sa mga mainstream online platform. It's high time for all of us, from parents to schools, to look into these non-mainstream platforms because as we all know, mas lalong kung hindi po natin nakikita kung anong ginagawa ng mga kabataan, hindi po tayo makakagawa ng paraan para ma-prevent ang mga possible risks at maprotektahan po sila. Paliwanag ng NGO na Plan International Philippines, mas kakaunti ang regulation ng non-mainstream online platform kaya hindi ito nababantayan ng mga magulang. Ayon pa sa grupo, ang ganitong pagtaas ng bilang sa paglipat ng mga bata sa non-mainstream online platform ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga bata tulad ng child abuse, child exploitation at marami pang iba. Ayon sa datos ng Philippine National Police ng Women and Children Cybercrime Protection Unit, sa halos unang 2 buwan pa lang ngayong taon ay may 5 kaso na ng online sexual abuse or exploitation ng mga kabataan. Kumpara noong nakaraang taon na nakapagtala sila ng mahigit 70 kaso. Kaya naman panawagan ng CWC sa mga magulang maging responsable sa pagbibigay ng mga smartphones at gadgets sa mga bata. I always believe as Executive Director of the Council for the Welfare of Children that child protection starts at home. Sino pong naniniwala ng child protection dapat nagsisimula sa bahay? Dapat lang po. Because how can we be champions for children and how can we protect the children of this country if we cannot protect the children inside our home? May mga hakbang na rin ang Department of Social Welfare and Development para maprotektahan ang mga kabataan sa bansa sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Para ma-issue yung Executive Order number 79, Series of 2024, yan ay nilagdaan ng ating Pangulo noong December 6, 2024. Ito ay nag-institutionalize ng Makabata Program and pati yung Makabata Helpline 1383 as the main reporting helpline of the government for children. Ayon sa Plan International Philippines, makikipagpulong sila sa Department of Information and Communication Technology, Department of Education at Council for the Welfare of Children para sa safety ng mga kabataan sa mga online platform. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.